Hello you guys. Ngayon ay mag-advise ako sa inyo. Ito yung mga ituturo ko para sa mga kabataan na mag-aasawa. Yung mga, or kahit basta sa mga babae, okay, bago mag-asawa. Number 1 talaga. Okay, kaya ako sinasabi doon sa aking ibang video na kilalanin mo muna ang mapapangasawa mo. Hindi, or ang magiging boyfriend mo, or one day is gusto mo na rin mapangasawa one day. Kilalanin mo muna siyang mabuti. Hindi masama na dumaan ka sa dating stage, okay? Getting to know each other. Getting to know each other. Okay, so yun. Kailangan, sa get to know each other mo muna is, gumawa ka ng listahan ng kung ano ang klase ng lalaki na gusto mo, okay? And then, kailangan maglagay ka rin ng mga red flags, okay? Ilalagay mo yung mga do's and don't, something like that, yun. And ilalagay mo rin yung mga good characters niya and bad character niya. Magsimula ka sa ganun, okay? Magsulat ka, isa-isahin mo yan. Kaya lang minsan kasi, hindi na rin kasi nasusunod yun kapag inlababo ka talaga sa isang lalaki. Naranasan nyo ba yung naranasan ko? Kayo bang mga girls? Sino dito yung mga, nung ma-inlove para bang, makin na ang lahat. Maabot ka lang, parang ganun. Or, parang maubusan ka ng lalaki. Or, nandun ka sa moment na kapag ito pinalampasan ko, baka hindi na ako makakita ng iba pa, parang ganun. Pero the truth is, marami pang lalaki dyan sa mundo. Marami ka pang makikilala, lalo na kung bata ka pa. Marami ka pang ma-encounter sa buong buhay mo. Hindi pa yan ang iyong first and last, okay? Lalo na kapag bata ka pa, okay? Lalo na kung ikaw ay may kagandahan talaga, you know? You know what I mean? Yes. Or attractive. Or, basta. Alam mo naman tayo kahit naman hindi kaganda, whatever, basta tao tayo And lalo na't bata pa tayo, may ma-attract at ma-attract talaga sa atin. Kaya hindi totoo talaga yung hindi ka na magkakaroon ng relationship or hindi ka na magkakaroon ng boyfriend or hindi ka na magkakaroon ng asawa. Okay? Darating at darating ang panahon na yan. Pero kung hindi pa rin dumarating sa'yo, diyan sa lugar mo at ikaw ay talagang tumatanda na, baka hindi pa talaga pinapanganak yung talagang para sa'yo. Or baka naman, nasa ibang planeta pa or nasa ibang bansa pa. Okay, ito ang sabi ko gumawa kayo ng listahan. Huwag naman yung ka-perfect mo, mapunta tayo sa bungi. Parang ganun nangyari. Minsan ganun yung nangyayari. Pag sobrang perfect yung listahan mo, ang napupunta sa atin ay bungi. Yun. So, basta yung mga simple, pero kahit na, ganun pa man, gumawa ka pa rin ng mga listahan, okay, na mga gusto mo. Titingnan mo yung mga magagandang katangian niya, at saka yung mga pangit na katangian niya, pagkukombine mo yun, ipagpa-plus mo yan, susulat mo yan. Anong mga gandang katangian niya? Halimbawa, mabait. Sulat mo yan. Sa kabila, nako, sa akin, sa akin lang mabait, sa iba hindi, or sa ibang tao mabait, pero sa akin hindi, parang ganon. Isusulat mo yan. Or halimbawa, galante ba siya? Tapos sa kabila, parang A and B, lalagay mo siya. Yung kabila naman, galante ba siya? Super kuripot, merong bulsa sa balat. Okay, susulat mo yan. Tapos sa pangkatangian uli, magandang manamit, malinis, mabango. Gawa ka uli sa B. Sabi ko nga, magagawa ka ng pros and cons, parang ganyan. Sa kabila, hindi siya malinis, B, laging amoy putok, ganun. Ganon. Tapos, gagawa ka ng isa pa. Basta, gawa ng mga listahan ng kung ano yung mga Pero kailangan din, syempre, pag mahal mo talaga, tatanggapin mo yung kanyang mga kamalian, diba? Tatanggapin mo rin yung kanyang mga, anong tawag dito? Yung pagkatao niya, parang ganon, tatanggapin mo. Pero kung sobra na naman, B, at talagang mas malala na, depende pa rin yun, sabi ko nga, kaya nga ipagkukwenta mo yan, ipagpa-plus mo yan. Okay? Ano pa? Hindi siya mabango, B. Hindi nagsisipilyo pag matutulog na kami sa gabi. Hindi nalaligo. Tapos, hindi rin nag-toothbrush. Tapos, gustong makipag-tsoktsakan, di ba? So, nakakawalang gana, B. Parang ganon. So, isa pa. Sulat mo uli. Siya ba ay malinis sa
hindi lang sa katawan, kundi sa bahay. Tapos dinala ka niya sa bahay niya. Tapos pagdating mo doon sa bahay nila, ni higaan, wala ka na mahigaan. Ni upuan, wala ka na lang maupuan. Kasi sandamakmak yung basura or sandamakmak yung kalat. Magkaiba kasi yung organized at kalat, okay? Or hindi organized at makalat. Magkaiba yun. Or hoarder at hindi organized. Parang ganyan. So, magkaiba yun. So, sulat mong lahat ng yan. Kailangan doon sa dating stage na yon is maglaan ka ng gaano katagal ang getting to know each other nyo. Let's say 3 months. Okay? Let's say 1 week. 2 weeks. 1 month. 1 year. Depende sa'yo kung gaano katagal ang iyong dating stage. Okay? And then, tingnan mo rin siya kung halimbawa yung mga sinusulat mo. Di ba nga, sulat ka ng sulat. Siya ba may bisyo? Ano yung mga bisyo niya? Manageable ba yung mga bisyo niya? Susulat mo nga yan, di ba? Tapos sa kabila. Yung sagot ay sa kabila. Okay, A and B. Sa kabila. Wala naman siyang bisyo. Napakano nga niya eh. As in, wala. Ni sigarilyo, ni alcohol, ni sugal. Wala talaga. Walang sigarilyo. Ay, walang bisyo. So, yun. Maganda yan. Next ulit na sulat. Next in line. Ayan. So, hanggang sa susunod, ang i-advise ko ulit sa inyo, okay, bye! Dahil meron dumating na tao. Sandali.